Mayong adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahupungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis, pinanguluhan sa ato ang Vicar General Monsignor Maximino Boy Naron Jr., sa ato ang Chancellor, at the same time atong Economos Father Juniber Undo Oruma, sa ato ang Presbyteral Council President Father Lanes Cirino, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sa ikakauhaag upat nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Setyembre 21, 2023. Karon usab nga adlaw mga igsuon, dakong piyesta nga atong gisaulog sanglit atong gihandom karong adlaw si San Mateo Apostol o Ebanghelista, no? Si San Mateo mo'y patron sa mga naa sa trabaho nga nagtumong no sa panudlanan no sa panggobyerno, mga accountants, mga naa sa trabaho sa custom offices. Nya si San Mateo ang patron karon sa parokya ni diha sa Aluran, San Mateo Parish sa Aluran. So happy fiesta mga taga-Aluran. Si San Mateo mga igsoon, usa sa napulog duha ka apostoles ni Kristo, o siya mo'y nagsulat sa ebanghelyo no ni ebanghelyo ni San Mateo. Og nailhan usab siya sa ngalan nga Levi or Levi sa ebanghelyo. Kini sa natong mahibaw-an nga usa di ay kapublikano o kobrador sa buhis sa panahon ni Jesus. Nya gitawag siya ni Jesus ngadto sa pagkahimong alagad no sa gingharian sa Dios. Sa iyang kalipay gidapit niya si Jesus no ngadto sa iyang balay sa usa ka bungga kaayo nga panihapon uban sa mga kauban og higala ni Mateo ni Levi. Hinungdan nga si Jesus gisaway sa mga Pariseyo, at the same time gidumtan sad ni si Mateo sa mga Pariseyo no tungod ni ining mao nga gibuhat niya no nga gi-imbitar niya pangaon no si Jesus. Ang ebanghelyo pod sumala ni San Mateo mga igsoon gisulat ang iyang audience alang sa bagang pundok sa mga Hudiyo nga Kristiyanos no, Jewish Christian community no ang iyang audience sa iyang ebanghelyo. Dinhi sa iyang ebanghelyo iyang gihulagway ang Kristyanismo isip haom og konsonante no paralel gayod sa tradisyon nga Judaismo no, dili siya buwag kundi sumpay hinuon og katumanan no sa Jewish tradition mo ni giingon ni mo ni gipasabot ni San Mateo. Sumala sa tradisyon si San Mateo nagsangyaw sa Judea og dayon ngadto sa Ethiopia diin siya na martir no mga tuig 900 mga human gyud no sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. O didto siya na martir sa pagtuo sa Ethiopia. Magisimboluhan siya sa dagway sa usa ka tawo nga dunay pako no. Nasa sa basahon ni propeta Ezekiel kapitulo 1. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, bibiya si Jesus niadtong dapita og samtang naglakat siya, nakita niyang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Ingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Og mitindog si Mateo og misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalog kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka mga Pariseyo ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis o sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit, wala man kinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko din ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Usbon ko karong adlaw ang simbahan
nagasaulog sa kapistahan ni San Mateo. Si San Mateo atong nadungog sa ebanghelyo, gitawag siya ni Jesus usa ka adlaw niya na samtang naglakaw si Jesus, nya nahilabay si Jesus nining dapit diin didto ang post, no, ang opisina ni Levi o Mateo. Nakita niya si Mateo nga naglingkod didto, nya iyang gitawag, sunod kanako. Ang trabaho ni Mateo mga igsuon, isip kobrador sa buhis, mao'y hinungdan nganong daw maot ang iyahang background, no? Maot ang iyahang istorya sa kinabuhi. Tungod kay mangubram sa buhis god sa mga alang sa mga Romanhon, no? Roman tax, no? Ang iyahang kuhaon. Manguligtas siya sa iyahang mga katagilungsod, iyang ihatag ngadto sa iyahang amo ang mga Romanhon. Nya ako na nausulti sa usa sa mga wali nako dinhi mahitungod sa mga kobrador sa buhis nga ang hinungdan nganong nagdumot ang mga Pariseyo nila tungod kay una lagi giisip sila nga traidor tungod kay nag-alagad sila sa mga Romanhon nga mao'y nagulipon sa mga Hudiyo. Nya mga tikasan ang tan-aw sa mga Pariseyo basta gani kobrador sa buhis na hisgutan. So balikon nako sa ebanghelyo, nadungog nato nga gitawag siya ni Jesus, sunod ka nako, and Matthew followed Jesus and left behind all that he possesses, no? At that very moment, gibiyaan niya tanan, no? Og misunod sa Ginoo. Thereby giving us an example on how we should respond to the call of God, no? Ihemplo kay ning gibuhat ni Mateo kung unsaon pagtubag sa tawag sa Ginoo. Ang biyaan ang tanan para sa Ginoo. Biyaan ang tanan, ha? Biyaan ang tanan alang sa Ginoo. Kining pagsunod nagkahulugan og imitating the pattern of God's life and not just walking after Him. Kana bang dihang niingon si Jesus, sunod kanako, but pasabot sundon gyud siya, no? Dili lang sa iyahang paagi sa paglakaw, kundi dili ang paagi sa kinabuhi sa Ginoo. Na kanang biyaan gyud na tanan, no? You have to empty yourself for that very purpose aron makasunod ka sa Ginoo. You cannot follow if you have already something within you, no? You cannot follow someone and be like someone kung nanakaimuhang kaugalingon nga klases pag kinabuhi. Mo ning lisod ning pagsunod sa Ginoo. Kay ganahan nato most of the time kita may gusto, no, nga ang atuang mga paaging, atong mga ideolohiya, atong mga hunahuna, atong mga panglantaw sa kinabuhi mo gimasunod. Ako agud ni. Di ta ganahan anang musunod lang. Ya sinahon ang naguna. Ya, sa tawag sa pagkaalagad sa Dios, mao ra magyud ni ang hagit kaayo. Ako panalitan isip pari, hagit ni nga dili ko mahimong Father Jesse, no? Kung dili mahimo gyud kong Father Jesse nga murag susama ni Jesus. Dili kay ang akong kaugalingong hunahuna mo akong iwali, kun dili ang pulong sa Ginoo. Dili nga ako ang kaugalingong panglantaw sa kinabuhi ang akong ipaambit sa uban, kundi ang panglantaw sa Ginoo alang sa kinabag-an sa mga tao. Dili akong paghukom sa kung unsang klasiha sa mga tao ang naa sa matubangan, kung dili kung unsang klasiha sa gugma ang gustong ipadayag ni Jesus nini mga tawhana. Sunod kanako. And Matthew followed Jesus, emptying himself, leaving everything behind, all that he possesses, for that very purpose, aron nga makasunod siya ni Jesus. So nang hinaot ko unang-una mga igsuon, punto pamalandong karong adlaw nga makakaton ta pagsunod kang Jesus, hinubo ang tanan aron mahimong sama kang Jesus. Si San Juan mga igsuon, ang kauban niya nga ebanghelista, nagsulti kanato, whoever says he abides in Christ ought to walk in the same way in which he walked. Amo ni ang sumpay no sa akong giingon ganiha. You have to walk you have to walk in the same way in which the one you follow is walking, no? Muni niya ang punto, no, mga igsuon. Sa laing bahin, dugang paniana, human sa pagkabanhaw sa itong Ginoo, si San Mateo, nahimo mang magsasangyaw sa Hudiya, dadto sa Ehipto, Ethiopia, naabot siya nga dito. Dito siya na martir, no? Sa Ethiopia, dito siya nakadawat sa Gaza sa pagkahimong martir, no? Ang ihang mga relikiyas, gitipigan gyud sa simbahan, no? Dito ni sa syudad sa Nadaver sa Ethiopia, hangtod nga nabalhin ang iyahang
ang iyahang relics dito sa Salerno ni atong tuig 954 o gitipigan sulod sa usa ka langob for protection sulod sa gatusan ka mga tuig. Tiaw mo inana ginang simbahang Katoliko, no? Kung mangita tag prueba sa timaan nga nalubong ang mga santos diha sa atong simbahan, ang relikias sa mga santos, dili nato na sila pwedeng ikalimod, no? Dili nato pwedeng deny, no, sa uban pod nga mga tinuuhan. Naa nato, no, ang relikias sa mga santos. Diha sa padayon ta mga igsoon. Diha sa Bag-ong Testamento, kung na nasultigan niya, mga kobrador sa buhis, gi-consider gyud sila nga mga makasasala. Mo to kung ang duha ka rason, no? Because they serve the Romans and because they cheat, no? Diha sa ilang pagka-kobrador sa buhis. Pero ngano ba? Kini tungod kay ang mga Pariseo, mga igsuon, gi-criticize nila ang mao nga trabaho. Such as dili man honorable para nila ang pagkolekta og buhis, sanglit ang buhis gibayad man ngadto sa Roma. Pero actually dili gyud tong nangawat sila o kawatan ang mga basta kobrador sa buhis, kawatan stereotype na ba, no, sa mga Hudiyo. Tax collectors during the time of Jesus, they seldom steal money. Dili sila kapangawat og dali-dali na kanang hugon-hugon nga dali kay sila magkakuhag kwarta tungod sa ilang pagkakobrador sa buhis. Lisod na siyang buhaton sanglit. Matud pa sa unang panahon, ang mga Romanhon pod maro sad kaayo. Tungod kay halos kada adlaw naghimo sila sa ilahang kanang auditing system nga matud pa efficient kaayo ilahang auditing system. Maayo gyud kaayo no nga muhimo silang auditing system ang mga Romanhon, no? Sana all kay, no? Ang Roman Empire is very much efficient in its auditing system. Unang seldom kaayo nga maka-cheat ang mga tax collectors. And bisan kining mga kobrador sa buhis, wala ganahi sa ilang trabaho, mapugos sila, no, for survival purposes, no. Mapugos sila kay natural kung dili sila manguliktag buhis alang sa mga Romanhon, isipon man sa silang mga kontra sa mga Romanhon, and that would end up patyon sila, no. Pwede silang patyon o presuhon tungod sa ilahang pagsupak sa gobyerno sa Roma. So they were not sinners because of because of their cheating na silang trabaho. They were sinners because they were called as such, no. Dili sila makasasala tungod kay nangawat gyud sila. Makasasala sila tungod kay maoy tawag nila. Nang stereotype na ba, no? Basta kobrador sa buhis, kawatan or tulisan. Mura na himong stereotype. Nya di bigud ta kahukom nga mao gyud na tanan ang gibuhat pud sulod ang mga tawhana. Ginuor bigi makahukom ug makakita sulod sa atong mga kasing-kasing kung unsa ka tinuod pud ang atong paghimo sa atong trabaho. Somebody said that Jesus' call of Matthew and his good relationship with Matthew, ang pagtawag kuno ni Jesus kang Mateo, ang iyang maayong relasyon kang Mateo, og sa iyang mga amigo, no, kay nangaon mo sila karon sa balay ni Mateo, kauban ng mga kobrador sa buhis nga kauban ni Mateo, nagpadayag nato mga igsuon that an honest profession can bring us to sanctification. So, ang usa ka tinuod og tinarong nga pagbuhat sa imuhang propesyon, magdala nato nga to sa sanctification. Ang paghimo sa atong tahas, sa tinarong nga paagi, og diniyos, makadala nato nga to sa kinabuhing santos. Our honest professions can bring us to sanctification. Mo ning gipadayag mga igsuon, no, sa tawag ni Mateo, na tawag ni Jesus kang Mateo, ug ang iyang maayong relasyon sa mga kauban ni San Mateo. Tinuod nga daghan kay mga professions nga lisod. Sometimes these professions will lead us to sin, no, kana makasala, no, kanang profession nga makadala og makapaduol nimo sa sala. But then there are ways and means of being straight even in the most difficult jobs and positions. Bisag unsa ka lisod o unsa ka tintal ang imuhang trabaho, doon na gid nay mga paagi kung saon magtinarong o magbuhat sa maayo. Nanginaot ko mga igsuon nga maghatag na to og ehemplo si San Mateo nga gitawag karon sa Ginoo sa kinabuhi isip mahimong tinun-an. Sa katapusan, magpahinumdom sa nato. Well, let's assume na lang, no,
well, imagine na lang nato nga karon mo tinuod to no nga moto no ang hitabo dili makasasala si Mateo. But what if makasasala gid pod si Mateo? Mao pod ni di pod ta mawadag paglaom. We have to look at Matthew as a kanang example, no, buhing example, buhing image no sa usa ka tawo nga buhing timaan sa pulong nagkanayon. Your past does not define your future. Ang imuhang kagahapon wala determinar sa imuhang kaugmaon. Ang imuhang kagahapon wala maghukom daan sa imuhang kaugmaon. Mao ni si San Mateo mga igsuon, kung pananglitan makasasala gid si Mateo, pero nganong gitawag siya sa Ginoo? Because God knows that your past does not define your future. Muna dita mawadag paglaom. Bisan unsa ka makasasala nato sa kaniadtong mga panahon, di kita malimot nga ang Dios nang tawag kanunay kanato ngadto sa kinabuhing maayo puhon. Alang sa puhon. Nya di kita malimot nga sa ang mga santos nahimong santos, naa sila yung mga past. Nya sama sa giingon nga saints has past. Well, mao sad na ang mga sinners dunay future. Tulo ka punto pamalandong akong gibuhian karong adlaw atong gustong dalhon karon sa tag-tag sa mga panimalay mga igsuon. Una, pahinumduman ta no nining piyesta ni San Mateo, apostolo o ebanghelista sa pagbiya sa tanan no kun mutubag sa tawag sa Dios no. It means emptying of ourselves. Why? Because only in the emptying of ourselves can we truly follow Jesus. Kana bang pagsunod nga sinuhid gayud ang kinabuhi sa ato ang magtutudlo, sa ato ang master. Wa man siya moingon og ari paluyo lang nako. Sunod-sunod lang kanako. Ang iyang giingon, sunod nako. Mopasabot nga dili lang ang iyang paagi sa paglakaw, asang dalan siyang moagi, kundi siya mismo ang atong sundon. Mubitaw nang miingon siya sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14 bersikulo 6, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mopasabot nga siya ang dalan nga subayon, siya ang kamatuoran nga tuuhan ug ang kinabuhi nga atong pagapuy-an. Suhiro nato siya. And only in emptying of ourselves can we truly imitate Jesus. We have to let go of our own selves, our own ideas, our own kanang mga judgments, so that Jesus's kanang pagkatao, ang iyang pagkamahigmaon, ang iyang pagka maunungon ug mapasaylo ug uban pa etc. mo gahom masunod nato adlaw-adlaw. Ikaduha, diha sad sa piyesta ni San Mateo mga igsuon gipahinumduman ta nga dili tay tanang mga bisan di ay sa kalisod sa atong mga trabaho, bisan usahay ang atong mga trabaho may magdala nato sa sala, naagi day mga pamaagi unsaon nga magpuyo gihapon tag maayo nga kinabuhi. Dili pasabot nga abi kay we have been stereotyped as a kanang sinner tungod sa mga pulong ug sulti sa uban. Mao na gyud na usahay na ay paagi ang Ginoo aron ang atong mga professions will bring us to sanctifications. Ikatulo katapusan, well, let's assume no nga si Saint Matthew, before he was called by Jesus, was a sinner. And then he was naprubahan ng giingon sa Ginoo. Your past does not define your future. Ang imong kagahapon wala maghukom ug maghumandaan sa imong kaugmaon. Hayag ug kalimot ana igsuon. Mga igsuon dinhi na lang kukutob apan sa dili pa nako tapuson akong pamalandong, itunol una nako ang akong mga greetings. Labi na gyud unang-una sa parokya ni San Mateo sa Aluran karong adlaw nagsaulog sa ilang kapiyastahan. Happy fiesta mga Aluranhon. Uban sa inyong Padre Cura, Father Henry Emmanuel Reveal, no? Happy fiesta ninyo mga taga Aluran, no? Wala ko ka ila sa ilahang mayor, pero nakalimot sa nga, no? Anyway, to the mayor of Aluran, no? Magugo kaayo ka. Kuan diha no sa kanang exposure ba na ana bitaw niya. Muna di kay tag kaila.
Pero kakita ko na yan, ano, limot lang yung gusungan. So, again, to the mayor and the people of kining Aluran, happy fiesta kaninyo. Sa mga dibuto ni San Mateo, happy fiesta, Senyor San Mateo. Viva, Senyor San Mateo! Ako pod nga greetings sa mga kapilya, mga simbahan nga nagasaulog sa ilahang kapiyastahan karon ni sa patron Senyor San Mateo. Kaniyong tanan, happy fiesta. Dili ko sure kung naabay mga parokya pod, mga kapilya pod nga nagsaulog karong adlaw sa piyesta ni San Mateo diha sa Aluran, pero posible, no? But again, to those who are celebrating their fiestas today ni Senyor San Mateo, happy fiesta kaninyong tanan. Sa mga nagtan-aw og nagsunod ning programa, mga suki natong tigpaminaw nga duna po'y personal nga debosyon kang Senyor San Mateo kaninyong tanan, happy fiesta. Og daghan kayong salamat sa inyong pagsunod ni ining atong pamalandong. Sunod akong pasalamatan, ang wala na akong mapasalamatin miaging adlaw, no, sa akong pamalandong nga nahimong instrumento sa ako ang pagpaningkamot diha sa dalan sa Kaaliman, samtang ni ako sa paghuman gyud sa operasyon, no, sa ako ang tuhod, no. Salamat kaayo ninyo. Akong pasalamat kadto kang Father Elias Tabuco nga maoy ni hulip sa pipilan ako ka mga misa sa baryo, no, nga manglagyo kaayo. Ito sa Marugang gahapon adlaw nagmisa si Father Elias didto nya layo gito, no, murag nagluhuna-huna ko daan sa kalayo sa Baclayon, pero kahibaw ko nga kaya kay ni Father Elias. Salamat kayo Father Elias Tabuco ug sa iyang kauban si Ma'am Nika, no, nga moy iyang assistant pod mong tigkuyog-kuyog niya tungod kay sila ing kauban sa meeting klase man. Salamat pod sa ako ang tulo ka mga kauban sa kumbinto nga mikuyog sad niya ngadto, no. Silang lima ra gid nagbaktas gahapon sa Marugang, no, barangay Marugang sakop nining lungsod sa Concepcion. Salamat kaayo kang Ariel Ates, no, si Amang na siya, no. Munay ako ang kanang amigo nga anhian diri sa kumbinto nga masugo gyapon ako bisan og amang siya kay sinabot man mi, no. Kay bawom sad ko mag-inamang usahay, no. Bitaw. Si Ariel Ates or Amang, si Marco Gayula o Pau Pau, o si Jeric Langgam akong manghod, no. Salamat kay ninyo, no, sa inyong pag-uban kang Father Elias Tabuk. Siya po'y nagmisa sa piyesta sa usa sa mga baryo ganhis parokya dito sa Newcastle ug Lingatungan ni atong miaging mga adlaw. Salamat kayo Father Elias, no, sa imuhang kabuutan o kamaayo. Ako pod nga pasalamat nganha sa mga igsuon akong kaparian nga sige lang yun, no, bisag guol kayo kay murag mingaw kay dinhi sa kumbinto, say ako ra usa nganhi sa kwarto, ni bisan ko pwedeng maglakaw-lakaw og kanang layo. Pero kanunay nagpadala sa ilahang mga panghinaot sa mga wishes, no, for healing, no. Lang nako. Salamat kay Father Rolly Lagada, Father Daryl Rosales, mga amigo kayong mga pare, no, Father Ondo Roma, Father Father Jun Lee Sarena, sa Father Cody, Father Lani Sirino, salamat kay Father Nestor Duhilag, salamat kaayo. Sa tanang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, Father Dexter Banuelos, Father Tony Gonzaga, no, salamat kaayo ninyo sa inyong mga pag-ampo. Igsuon ako nga mga kaparian. Naghan kaayo nga salamat. Ako pod nga greetings kang Dr. Albert Ibanez. Salamat kay Doc, no? Salamat gid kay nimo, no. Og sa iyang pamilya des Gango, no. Labi na sa mga in-laws nga suki sa gay nato diha sa atong pamalandong. Kaninyong tanan sa Ibanez family, wala gyud ko kaila sa mga in-laws ni Doc Albert. Pero sa pamilya ni Dr. Albert Ibanez, sa iyang mga suod nga higala, kaninyong tanan daghan kayong salamat. Salamat pod sa iyang kaubang doktor nga mao nag-opera nako, kato si Dr. Mark Castro, no. Ako kadumdum sa iyang duha mo iyang ngalan gud, no. Salamat kaayo, no, sa inyong pagtabang nako, no, aron maulian ang ako ang tuhod, no. Tulo ka sir kanang mga surgery ang dili usa ka surgery nga dunay tulo ka mga gihimo sulod sa akong tuhod, no. Una kadtong repair sa ACL plus arthroscopy pagyod, no. Sanglit ni tubuan na mag-osteophytes ang atong tuhod tungod kay dugay man ato gipatambalan plus meniscectomy, no, kining pag-ayo sa meniscus, no. Salamat kaayo Dr. Ibanez. Sa mga nagtan-aw na to nasunod na ning programa adlaw-adlaw,
Nya nagpaabot sa ato ang nga hinato og mga pagampo og mga wishes no sa kaaliman. Salamat kay ninyo diha. Atong mga suki kay tigpaminaw diha sa Pamalandong yaging yaging adlaw. Salamat kayo nga kang Ma'am Richelle Lausa and family. Salamat kayo kang pari agaw Fernan Kale no ato ang sharer diha gikan sa Lupizayna. Salamat kayo gaw Fernan Kale og sa Kale family no kang sa ihang papa no kang Fidel Kale no sa ilahang mama si Ati Ason no Kale. Salamat kayo sa ihang igsuon pod no si Fidelson Kale akong mga amigo kayo seminaryo o hangtod karon no. Salamat kayo pari agaw Fernan Kale. Kang Ma'am Irene Palgan, salamat kayo kang Rowelyn Ilagan no. Salamat kayo. Wala na ko mag-greet ang iyahang kining iyahang comment diha sa atong Pamalandong miyaging adlaw sanglit dili man to live ang atong Pamalandong. So karon na lang nako i-greet no og belated happy birthday ngadto kang Constancia Carpio from high school batch Holy Child High School no sa Clarin, Misamis Occidental. Ngadto kang Constancia Carpio, belated happy birthday. Salamat kang Ma'am Mea Alegrado, kang Ate Allen Go sa pamilya sa Pangnalaga. Salamat kayo ate no. Kang Danilo Panyares Jr., salamat kayo. Kang Ma'am Ella Bukayong Acuña, kang Ma'am Lourdes Felipe and family, salamat kayo no. Kang Ma'am Teresa Canoy Bendong, salamat kayo. Kang Ma'am Marites Kulango and family, salamat no sa inyong kanunay nga pagsunod kanato nining programa. Kang Ma'am Lizel og Julius Bungabong and family, salamat kayo. Kang Ati Che Yap and family, kang Sir Ryan ug Ati Anging Oliveros and family, kang Ma'am Charmaine Sige, salamat kayo. Kang Nanay Rosie Maghanoy and family, kang Sister Wella Batuon and family, kang Lucel Arnuco and family, kang Melody Sagan and family, kang Eddie Sablas and family, kang Papu Idoy, kang Mamlani Dinupol and family, kang Marben Bukabal and family, kang Juliet Dandoy and family, kang Renante Epa, salamat, kang Luz Sabatos and family, kang Ma'am Shire Lagat and family, kang Rodora Batbatan and family, kang Adel Tangfer and family, kang Baby Terry Pata and family, salamat kaayo. Kang Ma'am Sonia Anunat and family, kang Roms Gergalias and family, kang Teresa Bendong, kang Ma'am Gemma Baco and family, salamat kaayo ninyong tanan. Ug sa tanan nga sa walay puas nagsuporta kanato dinhi niining atong programa. Kaniyong tanan, daghan gayud kaayo nga salamat. Ako pod nga greetings sa mga suki natong tigpaminaw diha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay karong adlaw. Kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania and family, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunyo and family, kang Tatay Ben ug ni Rafael Elias and family, kang Kuya Archie ug Ate Angel Banziala and family, kang Pari Daryl ug Rixen Istose and family, salamat kaayo. Kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, o sila mga anak, kang Loriana, kang Paula, kang Jap, good morning, no, salamat kaayo. Kang Nani Angie Sapero and family, sa pamilya Kong, salamat kaayo. Kang Rodel ug Emma Alamilio and family, kang Nanay Ju Idol and family, salamat. Kang Pari Andres ug Ati Linlin Baran and family, kang Pari Ramil Uringot and family, Pari Dudong Tumataw and family, sa pamilya Tak-an ni Los Santos ug Medes Caruso, salamat kaayo. Kini sila ni duaw ni sila nako dito sa ospital no, labi na gyud kang Nanay Sario, Nanay Lourdes, Nanay Gloria. Salamat kayo sa inyong pagduaw no didto nako no sa ospital itong yaging semana. Salamat sad kaayo kang Pari Osfer Arivalo and family, kang Kapitan Renyal Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Marisukson and family, salamat kaayo. Kang Nanay nganha kang diha sa Lipusong, salamat kayo sa itong mga listeners diha no. Nganha kang Nanay Dora Liagas, sabit ko malimot sa ngalan no. Kang board member Emily Lahay-Lahay and family, kang Kapitan hindi kapitan no. Kang Ma'am Josie Lahay-Lahay and Ma'am Juday Lahay-Lahay and family, sa Lahay-Lahay, Auman, Hermoso, Lagat family, good morning ninyo diha no. Kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, salamat no. Kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Chris ug Bebeth Pistilios and family, kang Primitivo ug Elena Lausa and family, ba sila mga anak, kang Christian, kang Hazel, kang
kang Jubilee Lausa, good morning, no? Salamat kaayo. Kang Ma'am Emma Tuba and family, kang Kuya Richard Bation and family, Mami Hazel Bahian and family, salamat kaayo sa pamilya Laranjo, labi na gid kang Arvin Laranjo and family, kang Jameson Villan sa Villan, Pacabio, Johnson, Amparado family, good morning, no? Salamat kaayo. Kang Nanay Rosie Maghano and family, sa pamilya ni Alfaro Cañete, salamat kaayo, no? Sa pamilya ni Pare Julmar Sige, sa Alforque family, kang Sir Sani ug Mambebe Neri and family, kang Sir Sani ug Mambebe kang Sir Kuya Sani Ate Marites Waminal and family, no? Salamat kaayo. Kang Ma'am Janice Sinilong and family, salamat po, no? Kaayo ninyo. Kang Tatay Boy Nanay Consing des Labo, no? As Gango, kang Kuya Luloy Lumakad and family, salamat, no? Kang Nanay Grace Pangan and family, kang Jose Ega Jr. and family, kang Tito Nick ug Mami Nimfa Sitaka and family, salamat kaayo. Sa pamilya Cos Dias Panaon, salamat sa inyong pagsunod kanon nining programa. Sa tanan nga nagsunod sa walay puas, nagsuporta nining atong pamalandong kaninyong tanan, daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta. Mga igsoon, hindi na lang kukutob ayog kalimot. Ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug panikamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa kakahoy nga gitanom, daplin sa sapa kansang mga dahon. Bisan kunting init, dili gayud malaya, ug timpo sa ting bunga, muhatag sa kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab, uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang birhen sa kuta. Ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-amping ug pag-ampo kanunay, igsuon.